check. As minention kanina, di ba, nag-PPDOS tayo. Pre-departure, di ba, orientation seminar. Alam naman natin yung mga basics 3, 4, 5 ng HIV, no? Hindi pa natin alam. Sige, para sa benefit ng lahat. Mabilisan ma'am, mabilisan lang. Basics lang. 3 ways kung paano makukuha ang HIV. Sexual contact. Actually, hindi lang yun. Unprotected penetrative sex. So kapag walang proteksyon at nakipagtalik, yun, posible na magkaroon. Pangalawa, blood and blood products. Pag nagpa-transfuse, pag organ transplantation, kapag infected yung pinanggalingan. Tapos pag nag-share ng needles. Kunyari, kapag gumagamit ng mga recreational drugs na gumagamit ng needles. Ano ba yung pangatlo? From mother to child. Paano yung tatlong paraan? Pag pregnancy, kapag pinapanganak, tsaka kapag nagbe-breastfeeding. Okay. May binibigay na brochure siya para lang mga munting paalala kung paano ito nakukuha. Sabi natin kanina 3, 4, 5 of HIV. Number 4, ay ano yung 4 na body fluids na nakakahawa ng HIV? Ano yung 4 na yun? Unang-una, blood, dugo. Pangalawa, semen or tamol. Excuse my language kasi ito yung mahalaga dito Parang nahihiya minsan tayong pag-usapan yung topic on sexuality or yung gamitin yung mga tamang terminolohiya dahil nakakahiya. Parang ganun yung pagpapalaki sa atin bilang Catholic yung household natin. Yung mga ganitong usapin, parang hindi tuloy na pag-uusapan out in the open. Pero sana magkaroon tayo ng kultura na napag-uusapan natin siya. So, una, dugo. Pangalawa, semen or tamod. Pangatlo, vaginal secretion or hema. Pangapat, breast milk. Okay, so pwedeng mahawa ng isang HIV positive na ina sa kanyang anak na HIV negative, ang HIV. Okay. Tapos 5, in 3, 4, 5, diba? 5 ways to prevent HIV infection. Ano yung 5 yan? Unang A, B, C, D, E yan, para madaling tandaan. A, B, C, D, E. A, abstinence. Kung kayang huwag makipagtalik, maigi. Kung kayang patagalin, kung kailan nyo gusto, kung kaya nyong, if you can say no, kung kaya nyong pigilan yung sarili nyong urges, maigi. Pero alam natin, tayo mga bata, may nararamdaman talaga tayo. Hindi natin mapipigilan yan. Kailangan aminin. May mga paraan tayo magpaparao sa sarili nating mga kwarto. Oo, totoo yan. Oo. Pero kunyari, kasama ka na. Diba? Bagong daong ka. Ang tagal mo sa dagat. Tagal mo nang hindi nakakaramdam ng human touch. Ito ay totoong kwento at nangyayari ito pa ulit-ulit. Dapat natin itong pag-usapan. Kapag may mga ganong sitwasyon, diba? Ano yung letter B? Be mutually faithful. For example, tayo ay may girlfriend na iniwan natin dito sa Pilipinas, maghintay muna. Kayo lang dalawa. Okay? Kung alam niyo yung HIV status ng isa't isa, pareho kayong HIV negative, at kayong dalawa lang talaga, habang buhay, walang paraan na magkakaroon kayo ng HIV through sexual contact. Makasisigurado kayo yan. Okay? Pero, ang tanong nga lang, hindi natin namomonitor ang isa't isa 24 hours a day, 7 days a week. Yan ang problema. At yan actually ang realidad. Nangyayari yan. So kapag may mga ganun sitwasyon, ano yung letter C? Condom. Hindi lang actually sapat na condom lang. May tatlong C yan Correct, consistent condom use. Tamang paggamit at sa bawat pagtatalik, dapat laging may condom. Okay? Correct, consistent condom use. Anong dapat na pampadulas na gagamitin? Easy. Thank you. Good day, Nick. Bakit easy? Yung easy na yan? Maganda yun kasi it is water-based. It's a water-based lubricant. Mahalaga na kailangan gagamitin natin ay water-based na hindi nakakasira ng condom. Okay? Hindi pwedeng lotion, hindi pwedeng shampoo, conditioner, pinagprituhan ng kung mantika. In my experience in our NGO, actually, we have clients who have shared stories
of, yun nga, kung ano yung mga sexual habits nila. At kasama sa mga pampadulas nila, yung isa naalala ko talaga, parang pinagpikuhan ng galunggong. Now this, kasi kadalasan ang nangyayari, kung ano na lang ang mahablot, kung ano na lang yung nandyan, yun ang gagamitin. At nangyayari. Nangyayari talaga yan. So, kaya dapat, lagi tayong handa. Lagi tayong may dala. Dapat ba nasa bulsa? Dapat ba nasa wallet? Hindi dapat din nasa wallet, hindi yan pampaswerte, hindi na dami yung pera na laman yun. Kung nasa bulsa, kung nasa wallet siya, dapat nasa bag lang, hindi siya naiipit. Okay? Pero dapat lagi may dala. Tapos dapat gagamitin lagi. Kapag magtatali ka. Okay? Pero dapat lagi may dala. Lagi may dalang condom, tsaka lagi may dalang water-based lubricant. Letter B. Don't share needles? Yeah, puro don't. Don't use drugs and alcohol. Don't abuse drugs and alcohol. Bakit? Kapag ikaw nasa pag-high ka na o lasing, naaalala mo pa ba kung ano yung mga ginagawa mo? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Yes! Confident! Buti sana kung gano'n, buti sana kung ano yung utak natin lagi pa rin gumagana. Naaalala mo yung ABCDE na yan, kahit kung nasa ganung estado ka. Pero that is not always the case. Minsan talaga, mawawalan ka na ng control at kung hindi mo na namamalayan, you're putting yourself at risk na. Okay? At huling-huli, at ang pinaka-importante, letter E na ginagawa natin ngayon, empowerment and education. Okay? Tamang impormasyon. Okay, tama siya. Ang dali-dali makuha yung information ngayon. Andyan ang Google, andyan yung sa TV. Pero dapat kumilatis tayo, tama ba yung impormasyon na nakikita natin? Meron din, recently, nakita natin, kung nag-i-import sila ng gecko, niluluto, pinapakuluan, akala nila, makakagamot ng HIV infection nila, which is not true. There's no document, there's no reported case wherein an HIV patient gets cured of HIV infection as a result of eating geckos. Walang ganon, hindi totoo yun. So, matuto tayong kumilatis, matuto tayong tumingin ng tamang impormasyon, at huwag tayong mahiyang pag-usapan ito. Okay? So, actually, yun nga, dapat napaka-small part lang ang pag-uusapan natin yung HIV 101, no? Ang talagang dahilan kung bakit kami naimbitahan dito para magsalita ay para i-share kung bakit kami na-involved sa HIV advocacy. By profession, isa po akong parmaceutico. I'm a registered pharmacist here in the Philippines. Tapos balik po ako sa eskwela, nagma-masters degree po ako sa pharmacology. Tapos nung gumana dito ako ng pharmacy, parang maraming industry na pwede akong pasukin, pero like any other, parang kagaya nyo, gusto ko talagang kumita ng malaki. No? So, I made plans na para kung pwede ako makapractice ng pharmacy sa Canada. So, isa yun sa options na pinili ko. Pangalawa, tinignan ko, kung pera nga ba talaga yung gusto ko? Kung pera nga ba talaga yung magpapaligaya sa akin yung dalawa ko. So, in-explore ko yung options ko, ano pa ba yung mga kinahihiligan ko? So, nagpunta ako sa mga kakilala ko sa Research Institute for Tropical Medicine, RITM, doon sa may Alabang. Tapos doon, I was fortunate enough to interact with people who are working on HIV also. Tapos, nung nakita ko yung mga ginagawa nila, parang, wow, this is something that I can do. No? Parang, kasi doon makikita mo yung mga paghihirap nila na paano na yung mga susunod na gamot nila, magkakaroon pa ba ng gamot in the next few years para sa mga taong HIV. And bilang isang pharmacist, para nakita ko, pwede ko rin itong gawin. So yun yung pinili ko. Tapos in the course of my HIV advocacy, parang may mga nakausap ako na
people who are HIV positive. Tanong ko, when we think of HIV, sino ang mga nagkakaroon? Sino ang mga nagkakaroon? Pwedeng magkaroon ng seafarers, tama. Ano pa? Sino pa yung mga iniisip nyo? Sige, walang tama o mali. Call center agent, sino pa? Gays, oh, sino pa? Actually, yun nga. Actually, din ka maririnig mo, marami kang sagot na maririnig. Dito sa Pilipinas, sino yung mga unang-unang tinamaan ng HIV dito sa Pilipinas? Ang unang-unang mga tinamaan dito ay migrant workers. People who worked abroad or were seafarers like you, nung dumaong, nagkaroon ng sideline, pag-uwi, may dalang pasalubong, hindi nila alam. Tapos, they were mutually faithful to their wives. Ay, yung wife nila, faithful sila sa husband nila. Binigyan nila ng buong tiwala, absolute trust to their husbands. Because it's husband nila yun. So, they welcome their husbands pagdating nila with open arms and open legs. Pagdating, di pa uso yung HIV testing nun, bigla na lang nagkakasakit si Mr. Bigla na lang magkakasakit si Mrs. Bigla na lang magkakasakit si baby. Ano nangyari? Isa-isang namamatay. Which is a very, very sad thing. Kasi, unang-una, kung nagpatest sila, makakakuha sila ng treatment. Pag nakakuha sila ng treatment, hahaba pa sana ang buhay nila at mananatili pa sana ng kumpleto ang pamilya nila. Ang point ko dito, marami sa atin kasi ay may takot sa HIV testing dahil na-associate siya sa seafarers, call center agents, mga bading, ganun ang iniisip. Pero huwag natin kalimutan na ang HIV pwedeng tamaan kahit sino, kahit kailan, at any point in their lives. Kahit na anong edad ka. Anong itsura ng isang tao may HIV? Look to your left. Look to your right. Yan ang itsura ng taong may na pwedeng magkaroon ng HIV. Yeah. Actually, yun nga nung pupunta ko sa RATM, pag makikita mo yung mga HIV positive, mas mga muscular pa, mas malalaki pa yung katawan kaysa sa akin. Parang, ayos to ah. Parang yun pa yata yung magpapalaki yata sa akin. Pero, hindi. That was a result of them. After knowing their status, they learned to take care of themselves. And eventually, naging healthy sila. And now, okay. And now, nakapagtrabaho sila ulit. Pero nangyari lang lahat ng ito dahil nagpa-test sila. Okay? So, please know your status as early as now. Kasi, ito may mga naka-inform. Meron pa nga, may mga high school pa lang meron na. Meron yan. That happens. But, don't be afraid to talk about sexuality. Andito kami sa Youth AIDS Filipinas Alliance. Dito sa brochure nyo, andyan yung contact information namin. Bawat tawag, bawat bisita sa center namin, it's private, it's confidential, walang lalabas na information from us. Pwede nga kayo pumunta doon, wala kami hihinging informasyon sa inyo. Basta pag-usapan lang natin ito. Gusto nyo magpa-test, may testing center kaming mare-refer para sa inyo para sa libre, private, at confidential testing. Okay? So, with that, I'll pass on the mic to my colleague, si Philip, and thank you for listening. Thank you. Yeah, let me present myself first. My name is Philip Salvador B. Palmas. Thank you so much. Don't mistake me for the action star. I'm more of a drama princess. Okay, so thank you. Alright, I am one of the youth ambassadors from the Youth AIDS Filipinas Alliance, and I'm currently their treasurer at